Ito nga palang gala namin nila kuya biglaan lang. Kasi nga sabi ko sa kanya pagka natuloy yung day off namin tsaka lang tayo pupunta. Or saka lang ako sasama. Dahil nga medyo alanganin pa ang day off namin itong Eid. Dahil nga 20 pa lang ng March ay kinukulit ko na yung aming manager kung ano ng balita. Kung magsasarado ba kami o hindi. Ang sabi niya depende daw sa aming amo. Kaya naman sabi ko sa aming manager paki-follow up na lang sa aming amo para hanggat maaga makapag-desisyon na siya kung magko-close kami pagkatapos ng Ramadan. Dahil nga before 2 years ago nagsasarado kami pagkatapos ng Ramadan. Bali yun ang aming magiging pahinga. Abay matatapos na yung Ramadan nitong 28. Kaya naman ako nang mismo nag-PM sa aking amo at dinirect ko na kung ano ng balita kung magsasara ba kami o hindi. At nang nag-message na nga ako dun sa aming company, sa aming group chat, ayun, nag-reply ang aming amo o may-ari. Ang sabi ni madam ay, guys, 3 days kayong sasarado at mag-holiday. Ayun, kaya naman tuwan-tuwa kami ni partner. Sabi ko nga dun sa aming manager, mas maganda nga sir kako kung magpapasahod din para mas masaya ang aming holiday. Kaya lang wala talaga ang sabi pa nga sa amin, bakit di daw namin sinabi? Ano yun, kami pang magsasabi. Labo talaga to. Ang sabi pa nga ng aming manager are you happy now? You have 3 days holiday? Parang ayaw niya pa kaming mag-holiday Ay, kalibutan na nga natin yun. At antito lang nga kami sa pinuntahan namin na beach. Bali, ito lang ay sakop pa rin ng Dammam sa Rastanura, Corniche. At kung makikita nyo nga, halos lahat po ng nakatent na yan ay puro mga Pilipino. Dito sa may dulo na kami pumwesto, pero marami pa rin na nakapwesto. Dahil nga dun sa bungad, kung makikita nyo, pwede rin po doon, kaya lang medyo hindi maganda yung doon ambience dahil nga medyo malayo sa beach ito medyo malapit, kaya dito kami pumwesto nila kuya. Kung makikita nyo napakadami ng tao. Tanghali na po yan, mga bandang alauna nung napunta kami, 12 to 1. Ayan ang dami nang mga nakatent na mga kababayan natin. At dito nga kami nila kuya pumwesto sa bandang gitna sa may tabi ng may nakalona na yan. Ang suggest ko lang pala sa inyo mga kabayan, kung kayo pupunta rito, mas maganda ang dalhin nyo yung may tent na kinakabit sa square. Kasi nga dito binabawal ng pulis pagka meron kayo na ginawang ganyan sa likod ni kabayan. Yung tent ba na close, ayaw kasi ng mga pulis ng ganyan Gusto kasi nila yung nakikita. Kaya binabawal. Kaya mas maganda maglagay na lang kayo ng lona na ganito kila kabayan. At saka yung panlatag. Madilim dito pagkagabi ayaw yun ng mga pulis yan. Baka daw kasi may naglululo joke lang po, pero bawal po talaga yon. Kada minuto kasi rito may nagra-round ng pulis, or kada 30 minutes hanggat hindi inaalis yung ginawa nyo na parang tent na ganon, babalik-balikan kayo hanggat hindi nyo inaalis. Yun lang suggest ko mga kabayan kung kayo'y pupunta po dito sa Rastanura, Corniche, Dammam. Kaya naman marami ding mga kabayan natin na disappoint dyan dahil halos karamihan sa kanila naglagay ng mga tent. Pero ganun talaga alam niyo naman po dito sa Saudi Arabia pagka bawal talaga. Wala silang nagawa kundi sumunod na lang. Kaya pinag-aalis na lang nila, yun nilagay na lang tent dun. Ang dahilan pa ka ng ating mga kababayan may mga bata na kailangan nilang ng masisilungan. Pero hindi pa rin sila pinagbigyan. No choice talaga sila kundi tanggalin at maglatag na lang ng lona at maglagay na lang ng pang-cover sa taas para hindi ganong mainitan. At medyo maganda naman po dito sa napwestuhan namin dahil nga maraming puno. At doon sa bunga kaya medyo mainit. Pero pag doon po kayo naglagay ng tent sa may malapit sa parkingan, kasi po maliwanag po doon, maraming ilaw. Kaya naman okay lang doon at hindi binabawal ng pulis kasi nga po doon maliwanag. Kaya halos karamihan ng ating mga kababayan nung bandang gabi doon na sila naglagay ng tent para hindi sila maabala dahil nga dito binabawal talaga yung may mga tent na close. Dito nga sa aming pinagliguan napakarami talagang tao. Halo-halo po ang mga naliligo dyan na mga ibang lahi. Kaya naman sinulit na namin nila kuyang maligo. Wala palang limit dito kung hanggang saan ka pupunta. Pero pagka nalayo ka na dyan, talaga namang babawalin ka ng pulis. Meron kasi ditong nagpapatrol na pulis at nagbabantay kung hanggang saan lang po pwedeng maligo. Kasi nga medyo malalim na sa mabandang dulo. Kaya dito lang kami sa bungad nila kuya.
Pero ma-enjoy mo rin talaga ang pagligo dito kasi nga napakasarap talagang maligo. Ayan, ang pati ang mga bata. At kasi sisid ko nga dyan, nakainom ako ng tubig Buset, napakaalat Dagat nga Ayan, at may nakuha pa nga ako na jellyfish kasi sisid ko. At inalis ko, nilagay ko dyan sa may buhangin. At naligo na rin ulit ako. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang pagligo namin nila kuya. At talaga namang nag-i-enjoy kami. At pagkatapos nga niyan nagpabaon pa rin si kuya sa may buhangin Dahil nga nakaka-relax din yan. At mainit kasi yung buhangin, kaya pangontra sa lamig dito sa may dagat kasi nga malamig dito pati yung dagat, kaya ayan sila kabayan mga nakabaon din sa buhangin. At matapos na nga lang maibaon sa lupa ayan, sisid ulit pangontra naman sa may init. Naligo, ayan lang, ganun lang paulit-ulit hanggang sa mag-enjoy po tayo. Kami pala. At pagkaahon nga namin ni kuya dyan sa may dagat naisipan naman dyan na magpabaon ulit sa lupa dahil nga daw gusto niya lang magpa-relax. Kaya yan naman tinabunan ko na siya ng buhay. Ito nga palang mga itik naglalaro sila ng laro nila ng football. At dito nga sa bandang dulo sinilip ko si kabayan ng isda dahil may nahuli siya na malaking isda. Pwede rin pala mga isda dito mga kabayan. Marami din pong nanguhuli. Hindi naman po binabawal.